and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am, Radio Bandido. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety moto, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Yes, good morning! Gising-gising, DZRJ na, 8:10 a.m. At kami nasa Double R sa Radyo Bandido po. Good morning, ako po si Ricky Sunga. At ako po si Ruelso ng Yeah. Double R sa Radyo Bandido. Yes, kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. May 25, ang bilis ng panahon. Oo Kuya nga Ruel. pala, bago ko makalimutan. Birthday pala ng anak ko today. Sino? Aking prinsesa, si Rachel Sofia. Yan. In short, si Shobe. Oo. Ayun, si Shobe. Happy birthday, Shobe, ha? Ilan taon na ba si Shobe, Kuya Sweet Ruel? 16. Siyempre. Sweet 16. Oo. Napakabata. Tsaka maganda, kasi gwapo ko. Gwapo Bakit? Iba na ba gender ni Jove? Okay, maraming salamat sa mga nag-share ng aming live episode ngayon na 10:05 na po ng umaga. Ngayon, Kuya Ruel, simple lang naman ang tanong natin para manalo ulit sila ng load o GCash, di ba? Oo. Ito mainit din to no? Ano ba ang masasabi niyo sa balak ng Chinese government na simula sa July 1? July 1, ha? Oo. So, may isang buwan. Pwede na. Ay, pwede pa. arestuhin na ang mga Pilipino maglalayag sa West Philippines. Ulihin. Oo, Ikukulong ng 60 days. Grabe naman, Oo. no? Grabe naman. Meron akong solusyon dyan eh. Anong solusyon? Di ba sabi niya, pagka nasa West Philippine Sea ka, Ah. hulihin ka. Di pumunta ka sa South China Sea. Actually, Kuya Ruel, yung West Philippines Sea, dating South China Sea, pinalitan nga lang dahil nga para lang hindi ma-identify talaga na South China Sea. No? Oo. Pero naalala ko to, bakit nga natin to ganyang ka-eager ang mga Chinese? Ba't ba nung panahon na nandito yung base militar, yung mga US bases, walang ganitong issue no? Nung nawala yung US bases, ito na, nagsimula na silang kailangan bang ibalik pa ba ang mga base militar ng Amerika? Kasi pero sabi ng mga matatandang mga Chinese diyan sa Binondo, nakausap natin gusto naman nila mag-joint exploration na lang daw para matigil na yung away-away na yan. Yung problema, joint exploration kaso sila lang Pwera tayo nasa teritoryo natin di ba? Kaya sagutin nyo po at magbigay kayo ng komento, opinion at reaction at i-share nyo aming live episode ngayon, May 25, 2024. At bumuno tayo. yes, siyempre ng GCash. Ang tanong sa bahay na yan ay atid sa inyo ng Motoman. Ayan. Para sa safety moto. Ay mga nagmumotor na ingat lang po, madulas at medyo umulat-ulan na. Dapat magsuot kayo ng helmet Motoman at meron niyang Philippine standard, pasado yan. Ayan, kumbaga may quality yan, Kuya Ruel, di ba? Ayan, yan ang po ang Motoman. Okay,
basahin natin itong mga piling ulo lang mga balita, Kuya Ruel, ngayong araw na to. Wait lang basahin lang natin. Ito na nga, ang pagbabanta ng Chinese government. Mangingisda mga mangingisda na sa pagbabanta ng Chinese government na arestuhin ang magpupunta sa WPS o West Philippine Sea. Ayon naman kay DND Secretary Gibo Teodoro, isa raw itong provokasyon o parang nagpo-provoke ka ng something, di ba? Something Drastic na, no? move, okay. Oo. Dating school calendar, balik na ulit. Aprobado na ng Pangulong BBM. School year 2024 magsisimula sa July 29 hanggang April 15, 2025. School year 2025 magsisimula sa June 16, 2025 hanggang March 31, 2026. So balik na uli. Balik na uli yung mahabang bakasyon tsaka maraming suspension ng klase kasi tag-ulan yan Oy, Kapag tag-ulan may bagyo. Init naman dahil Ganyan. Ito na nga, 4 na lugar sa bansa nilagay na sa high risk dahil sa bagyong Agon. Ito yung kauna-unang bagyo Kabilang na ang NCR, Cordillera, Autonomous Region, Bicol Region at Eastern Visayas Region. Samantalang FDA nagbabala sa pagbili ng medisina o gamot mula sa unauthorized doctors. Ayon sa FDA, tanging mga pharmacies lamang ang maaring mag-dispose ng mga gamot. Totoo ba yan? Kailangan ba ang gano'n, Kuya Ruel? Oo, talaga naman kasi ang pharmacist. Kasi mawawala ng trabaho ng pharmacist. Hindi, mas matindi ang pharmacist kasi sila nagbibilang. Bago sila magbigay, may titignan yung weight mo, gano'n yan Hindi, tsaka sila, nababasa na yung reseta kahit na sulat, di ba? Kalat ka ng manok sulat, nababasa na yan, magaling Trust and performance ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at BP Sara Duterte bahagyang bumaba ayon sa latest Okta survey na sinagawa noong March 24 hanggang 27, 2024. Chief Justice Alexander Gesmundo inutos ang investigasyon sa naganap na pag-aresto sa isang court employee sa Pasay RTC Branch 108 na tumanggap ng 6 milyong sur sa isang entrapment operation ng NBI. Employee inginuso ang huwes na siyang nag-utos sa kanya. Hindi naman magagawa ng isang court employee lang yun. Siyempre, ang lakas naman ng loob no? At di na binanggit pero tukoy na isang mula sa Branch 108 ang Pasay RTC yung tinuturo niyang mastermind. Dating PDEA agent Jonathan Morales at dating Napolcom employee Eric Picoy Santiago pinalaya na sa detention cell ng Senado matapos ang 4 na araw ng pagkakulong. Ang gising ng kulong nila dapat dito nga life. Mga kung may question sa citizenship ni Bamban Mayor Alex Go, dapat patunayan na hindi siya Pilipino ayon sa bagong Senate President Francis Chis Escudero. Ayun, nasa burden of proof na raw, nasa prosecution, nag-aakusa, kunyari, hindi ka Pilipino, Ruel. Kuya Ruel. Patunayan mo. Hindi na siya dapat. Senador Amy Marcos, pinamunuan ng Senate Electoral Tribunal, nanumpa sa Supreme Court yung kahapon, kabilang sa mga miyembro. Kabilang sa mga miyembro, Kuya Ruel, baka magulat ka. Senador Nancy Binay, okay yan. Pia Cayetano, okay yan. JB Ercito, okay yan. Ito pandalawa. Robin Padilla and Lito Lapid. Alam nila? Presidential Anti-Poverty Secretary Lorenzo Larry Gadon pinatawan ng 150,000 multa dahil sa pagsisinungaling sa under oath na reklamo laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Oo nga, ang daming nito. Natanggal na sa pag-disbarment na may multa pa siyang babayaran. Abot-abot na problema ni Larry Gadon Kaso ng, nakakalungkot. Kaso ng SIB tumataas, 35 kaso araw-araw daw naitala o 3,410 naitala ngayong taon mula January hanggang May. Department of Health pinanukalan na gawin ng bahagi ng primary health services
ang HIV. O nga naman, may biro nyo na. Ingat-ingat. Di ba? Ingat nga. Tsaka, siyempre, meron tayong news na nagkaroon ng COVID surge. Di ba? So, ingat-ingat po tayo. CHR, Commission on Higher Education. Human rights. Human Rights. Commission on Human Rights. Nabahala sa pananakit, pagmumura ng Pampanga teacher sa 3 estudyante na sinabunutan, pinagmumura matapos maabutan lamang na nagbibiroan. Baka ng teacher siya ang pinag-uusapan. Baka. Nakita sa video, sa bunutan. Baka naging no? paranoid o may laking problema. Di ba? Tama. Ito naman, usaping teacher pa rin. Umabot sa 71,000 licensure exam for professional teachers. Mga teachers ang nakapasa ngayong taon. Ayon yan sa Professional Regulation Commission sa mahigit 44,764 na kumuha ng elementary teachers exam, 20,890 o 46.67% ang nakapasa. Habang sa 85,980 na examinees ng secondary teacher, 50,539 o 58.78% ang nakapasa sa nasabing pagsusulit na naganap nitong March 17, 2024. Okay, di congratulations sa mga teachers, mga Di ba nakapasa din sa board? Tama. Yeah. Congratulations, mag-celebrate na, di ba? Oo. Kasi bibihira lang talagang nakakabasa sa mga board sa haba-haba ng panahon na tinake mo, pinag-aralan mo, tapos bilang sa isang iglap lang babaksa ka, di ba? So, ayan, congratulations sa mga nakapasaw ngayon ng board exam. Okay. Ang balitang huyan ay siyempre hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, sa oras na 10:15 na po ng umaga, Kuya Ruel, nakinig sa iyo si Tito Bongbong mo nung pinag-usapan natin dito, yung pag-exempt sa toll ng mga dati napag-usapan natin yung mga basic commodities. ng mga agri-products. gulay. Kasi lagi yung sinisisi. Mahal ng toll na binabayaran namin dyan sa expressway. Kaya mataas din ang bigay namin dito, baksak namin sa inyo. Kasi nasabi ko nga, sana wag na ibiglan ng burden yung mga nagde-deliver ng mga gulay, mga bigas. Kasi importante sa tao yan Oo, kung lahat ba may accept, wala silang dahilan para itaas ang mga produkto. Diba? Kasi dati, hindi lang toll binabayaran nila di ba, papasok sila sa isang city, may bayad. Meron. Diba? City travel tax sila Wala na, puro tax parang sa Manila lang yan. Pagpasok mo doon, meron silang tinatawag na city tax o travel tax, di ba? Na babayaran, biruin mo, ganun kalupit dyan sa Maynila. Yan nyo. Meron nung bago tatakbo mayor dyan sa Maynila na magiging katapat ni Hani Lacunat. Lacunat na kasi, kaya maiksi yung serbisyo niya. Kulang na kulang Ganun ba? Hindi naman baka nagtitipid. Kasi walang budget. Budget. Kailangan natin talaga magtipid ngayon. Paano kasi nga si Mayor Isko nangutang pa naman ng 25 billion, no? Di kawawa naman si Mayora. siya nagbabayad ngayon. Ayan. Ganun ba? Si Mayora nagbenta rin naman Pero magkano yung kita? Binenta niyo yun sa may Aros Park, yung party ron na sa halagang 15 billion. Natatayuan niya ng 3 towers na condominium, no? Na ang kitaan, Kuya Ruel, is 85-15. Ano yung 85 at 15? 85 sa developer, 15% na sa city. Hindi ba disadvantageous yun? Halatang lugin-lugin ang gobyerno ron. Dapat yan. Pero malamang dilugin bulsa nila ron. Dapat yan bibilangin mo kung magkano yung property. Assessment value ng lupa siguro. Pagka nabilang mo na, tapos yung contractor kung magkano ang budget na itatayo, doon mo bibilangin ang percentage. Kung kunwari, 1 billion yung property, 1 billion yung tinayo, di dapat 50-50, hindi 15-85. Yun lang. Sama ng negosyante, gano'n ang bilangan. Negosyante ba hindi, yan
commissioner yun eh. Hindi yung negosyante sila yun, mga Ito ang sinasabi kong usually na parang procedure. Okay, magsososyo tayo. Di ba? Ito yung magiging total na investment. Magkano yung lupa? O kunwari, 60% pala yung ng lupa. Dapat 60% ang para sa gobyerno. Yeah. Kami po yung napapanood nyo at napapakinggan sa radyo sa DCRJ 810 AM, sa Sky Cable Channel 224, sa mga lahat ng digital boxes TV. Siyempre sa YouTube at sa Facebook at sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido. Pakishare nyo itong live episode po namin ngayong araw na to. Kuya Ruel, di ba? Mamaya may mga kausap tayo kasi usong-uso ngayon ng fake news no? Oo. Nakaka-disappoint, no? Nakaka-disappoint. Tsaka yung mga vlogger parang wala nang regulation dun no? Mabuti pa tayo dito sa radyo, sa mainstream media, like dito KBP, pagka may something tayong binanggit na word, may sanction tayo, may multa, may kakibat ng multa yun. No? Kasi so, we eh. follow kung yung ethics Diba? Siyempre yung policies at saka lalo na siyempre yung we are bound by law. Di ba? Dapat bawal yan. Sila wala Kasi ako naniniwala rin. Sabihin nga nila, freedom of speech. There's no such thing as absolute freedom. Di ba? May boundaries din yun. Sabi nga nung teacher ko nung si Tony Carrion, di ba? Sa kikwets, pag ginanon nyo yung kamay niya, palagi. Pero pag may tinamaan na, hindi mo na karapatan yun, di ba? Naalala ko yun, artista yun si Tony Carrion. Kasi paano ko makakalimutan yung Kuya Roel? Tuwing papasok yun doon sa amin lahat nagtataguan yung mga takot kasi strict yun. Pero mabait yan si Tony Carrion, yung artista. Naalala mo yung Balbasarado? Iba parang mo sinabing pwede kang magkakanta pero para ka kumanta doon sa kapitbahay mo na natutulog. Hindi na freedom yun. So, ayun maganda pag-usapan dito kasi pag ang chismis, Kuyang Ray paulit-ulit, nagiging totoo yan. Ganun ba? Kaya sinichismis na gwapo ako. Ayun, Pero sabi nga, para maganda gising mo, palaging tawagin gwapo, saan pupunta, Kuya Ruel? Siyempre dito. Hindi, sa palengke, di ba? Ako? Pag gusto mo laging maging magandang sa palengke ka pumunta. Bakit kaya? Siyempre, di ba? Pogi, dito muna. Pogi. Diba, pag tinatawag ka ng mga tindera, pogi. Di ba? Doon ka kung gusto mo maging maganda mga araw mo, di ba? Pero pag sumisik ko ng pogi, hindi ako lumilingon. Bakit? Pero pag gwapo, tsaka ako napapalingon. Wala, pogi lang. Yan. Okay, mamaya abangan nyo. Mamaya meron tayong bisitang isang criminal law expert din. Diba? At pag-usapan na nga natin itong about fake news na marami talagang nabibiktima ko yung Ruel na ito'y sa tingin ko ito'y magiging problema sa hinaharap dangerous to. Kasi pwede kang masira. Masira dito to. Diba? Lalo na ang daming mga outlet na ngayon, lalo na sa social media, di ba? Okay, sa ating pagbabalik ko yan 10:20 na po ng umaga. Teka muna, ang oras siyempre, nakalimutan natin. Atin sa inyo ng Sopetec Appliances. Baka di kami mabayaran. Sopetec, quality beyond limitation. Yan. Okay, wag ko kayong alis may pag-uusapan tayo about fake news na yan. Meron tayong kasamang criminal law expert tungkol dyan. Wag ko kayong alis magbabalik kami. Hello there, RJ here. Get set for the legendary two-day RJ birthday sale. The sale happens on June 1 Saturday and June 2nd Sunday. All items in all 10 stores on sale. Your chance to check out our new great designs and models on Tone Master, Blues Breakers, and Vibecasters. Great new colors, all on sale. As well as acoustic guitars, drums, keyboards, amplifiers, accessories, everything in the store on sale. Limit 3 items per customer. What are the discounts? Listen carefully. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 5 p.m. 30% off. 5:01 p.m. to 9 p.m. 40% off. From 9:01 p.m. to mall closing, 50% off.
same discount applies to online sales. Lazada, Shopee, and TikTok. Taylor Guitars, only 10% off all day long. Cash credit cards, PayMaya, Home Credit, and GCash are accepted. Again, I say, every item in all 10 stores on sale. So mark the date on your calendars. The sale happens on June 1 Saturday and June 2nd Sunday. The legendary 2-day RJ Guitar Center birthday sale. Call our hotline 0977-812-1186. You can preview the items at Facebook RJ Guitar Center. Visit our website rjguitars.store. See you June 1st Saturday and June 2nd Sunday. The 2-day RJ Guitar Center birthday sale. Yeah! Ho, 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 ho. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 191809 Series of 2024. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Yes, 10:24 na po ng umaga ang oras atid sa inyo ng BTS Blue Top Search ni Eggy Ben. 100% cotton po yan. At mabibili nyo sa lahat ng mga tindahan ng mga pag wala, lipat kayo. Di ba maghanap sila ng t-shirt na iba? 100% cotton. Yes, Kuyang Ruel. Kasama natin ngayon, napadaan lang dito yata si may bisita tayong napakaganda na si Attorney Cherry Ann de la Cruz. Good morning, ma'am. Yes, good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Oo nga pala. Ano ba sa atin? Yan, at si ma'am, parang napapanood ko na rin doon. Nagbibigay ng mga insight. Ngayon ho, ma'am, sa dami naman kumakalat ngayon ng mga fake news, yung mga vlogger, panahon na ba para magkaroon tayo ng batas tungkol dyan? Palagay ko, no? Kasi we have seen in the past weeks yung mga vlogs na nakakasira ng tao. Na wala man lang yung mga pakundangan. Yes, at yung mga nagbibigay ng vlog, hindi naman nila kilala yung pinag-uusapan. Mm-hmm. So, I've been searching banggitin ko na, yung Senate investigation natin sa PDEA League, diba? Nakita ko nga yung isa sa mga madaming binanggit doon, si Presidente, si Lam, tapos lalo na yung pribadong tao na si James Kumar. Si James Kumar. Yes. James Kumar, kliyente niyo ba si James Kumar? Actually, hindi lang kliyente, kapatid ko yan at talagang matagal na naming kaibigan. Yes, and he's really a good person. Mm-hmm. And ako pa naman yung hindi ako nagsa-social media, for the first time na naghanap ako, nagtingin ako, and I realized, grabe, vulture sa mga tao. Vulture sa mga tao? Oo. Grabe. Na paano mo kayang magsalita ng napakasama tungkol sa isang taong hindi kilala. Walang restriction, no? Walang restriction. And yung nga yung tinatanong namin, bakit ang media, social media, hindi sila sumusunod sa mga, katulad sa mga members ng KBP, yung sa mga newscasters na may responsible reporting, di ba? Merong batas na sinusunod kayo. Pero ang mga vloggers parang wala. Pero, but they're acting like media because they're also reporting mga news. Mm-hmm. So I think it's time that
for everyone, no? Not just this incident with my client, Yes. but of course, anybody can become a victim because the bloggers are allowed to just say anything. Without verifying, di ba? Without verification, without back-checking, without even asking the person. Let's say, di ba, pwede naman, bigyan na natin yung side ng kabilang tao. Dapat gano'n. Usually sa media, gano'n eh. Yes. But this one, no. Somebody just seeded an information and posted in the social media. Yes, and everybody said almost everything. And makikita natin, ang daming view, no, daming naniniwala mga Pilipino, no? Akala totoo yun, no? Anyway, bigyan nyo lang kami na konti kasi nabanggit nyo si James Kumar. Nabanggit siya sa investigasyon ni Senadora Ronaldo Bato de la Rosa. Who is James Kumar ba, ma'am? Can you give us some insight? Actually, si James Kumar, no, sinabi ko nga, kilala namin siya, and a lot of people na nakakakilala sa kanya, alam lahat ng report na lumabas, walang katotohanan. Si James Kumar kasi is a businessman, philanthropist. Di ba? Nakilala mo, alam mo naman, di ba? So, parang he's well known sa Indian community, dyan sa may nadadaan natin ko yung rules sa UN. Actually, hindi lang sa Indian community, and for everyone's knowledge, he's a Filipino. And his family, his wife is Filipina, he has 5 kids na, lahat Filipino. So, hindi siya katulad ni Mayor Aris Guo. Ito hindi talaga. Ito, talagang Filipino na. Filipino na talaga siya. Okay. So, and kilala siya sa komunidad bilang isa sa mga walang partido kahit sino tinutulungan niya. Kaya makikita nyo yung mga nilagay na mga vlogs na meron si Senator Cheese, meron si gantong senator, meron si gantong tao. It's really funny because they were describing everything and judging him. And yet, based on one picture. Yes. Diba? And diba, a picture supposedly, it can give you like 1,000 meanings or 1,000 stories. But this one, there was just one story na magkakasama sila sa isang crime group. And I think it's unfair. It's also unfair to Senator Cheese, even to Senator Bingoy, and all those other people who were implicated because they were never given any right to really defend their sides. Lalo na pag pribado. Pag pribado, pinaka-importante. Hindi naman public concern niya, public interest. Kagaya kay Tito Bongbong ko, di ba? Sinasabi nila, si Mayor Alice ko, tsaka si Tito Bongbong, di ba? Nagpicture. Marami ako naman nakapag-picture, tanong mo kay Tito Bongbong, di ako kilala eh. Eksakto, yes. And tayo sa Pilipinas, ganyan. Picture. Pero, attorney, parang nababanggit si James Kumar, nag-artista ba to? Parang naririnig ko nung araw na to. Pumasok ba siya sa showbiz? Actually, yung magkakala ko, yes, no? Parang nag-member siya That's Entertainment. In a while, in short while lang. Kasama pala ako noon. Ako, that's incredible. So, kumbaga, mahal na mahal niya ang Pilipinas. And he has really worked so hard to help the Filipinos. Actually, I'm gonna say this, like nung pandemic, di ba kulang ng budget ng Pilipinas mag-repatriate? Si James mismo has hired several planes to repatriate Filipinos. On his own, hindi to mga lumalabas. Yung mga tinulungan niya for medical aid, nung organization nila. In fact, meron yung mga vultures dito, meron siyang mga tinulungang eskwela dyan na related dun sa mga kabilang partido. Hindi kasi niya pinipili kung sinong partido. Kapag may lumapit at kayang tutulungan niya. So, good morning muna kay Boco Rucha Bautista, kay Jason Abolencia, at kay Melinda Romel. Kay Abyab, good morning. Yes, Tony, continue. So, kumbaga, it's unfair now that grabe ang vlogging. Nagsimula kasi parang si Maharlika naglabas ng mga pictures. Kilalang vlogger mo yan, Tony. Yun na nga. And sana naman responsable. Hindi kasi siya, sinasabi niya lagi sa vlog niya, hindi daw kasi siya kaya sampahan ng libel. Because nasa Amerika. She's a US citizen. Yes. Paano yung mga sumunod na vloggers dito? Na sumunod lang. Of course, like kami, we are already planning to file cases. Kaya bakit ba hinahayaan natin yan na wala siyang accountability dahil sakop siya ng US law? Hindi siya maninira siya sa ibang lahi. Di ba? Parang gano'n, di ba? There's something wrong, di ba? There's something wrong, definitely. Wala kang accountability, hindi ka Filipino, US. Pero marunong ka lang magtagalog. Although, Filipino naman talaga siya by nature. Pero nandun na sa US. Tapos bilang maninira rito sa Pilipinas. Yes.
So sa tingin nyo, anong mga law na dapat na ipasa? Hindi kaya violation ng ano naman yan, masuppress naman ng freedom of speech, attorney. Actually, sinabi mo kanina, no, yung sa teacher mo, no, yan din isa sa mga sinasabi ng Korte Suprema, no, na our rights, of course, ends where the rights of others begin. Diba? So yung karapatan natin, hindi naman to blanket. Yes, hindi to walang hindi absolute. Absolute, no? Wala siyang, hindi siya pwedeng walang control. Kasi kung nabaviolate natin yung karapatan ng iba, ibig sabihin, may mali na doon sa ginagawa natin. Hindi lang naman tayo may karapatan. Iisipin natin, may karapatan ka, may karapatan ka. Pag-exercise ko ba ng karapatan ko, isipin ko lang sarili ko. Isipin kita. The moment I violate your rights, then I'm already at fault. At fault, So sa tingin nyo, dito sa Pilipinas, grabe na talagang mga nagkalat na page sa mga maling impormasyon at nabibiktima yung mga pribado, individual, attorney? Sabi ko nga, I have no social media. It was only the past really? 2 weeks. The past 2 weeks that I started looking at the blogs, no, and itong TikTok na to. And nagulat ako. Sabi Kung gaano kalawak sila, yes. Actually, ang sabi ko talaga, vultures. Vultures. No, Parang vultures. you just put somebody there and then sinabi mong ganito na grabe. Paputaktahin na lahat. Ay, sobra. And yung sinabi lang para ni Maharlika kay James, criminal siya, ganito, without verifying na walang katotohanan yung mga sinabi. Anyway, balikan din uli natin kay James Kumar, Attorney Cherry. Paano ba siya na-involved dun sa PDEA links na yan, binabanggit ni... Dahil nabanggit lang daw siya ni Morales. Ni Morales? Na Panawala ba yun? Alam natin, no? I guess, kayo, sa reporting, di ba, na ilang beses na rin lumabas yan na mga issues, no? Ba't ba pinagtsatsagaan ni Senator Bato yan? Isa lang ang hostile witness lang yan, no? Isa lang, no? Tsaka marunong pa siya sa senator. Aban niya sa senator, sumasagot din. Hindi pa tapos, sumasagot na. Actually, ako yung pinanood ko, bigla ko nga na-realize na baka propaganda, kasi ang tapang niyang sumagot And it's okay kung matapang ka sumagot. Pero ang hindi ko lang nagustuhan is yung pagbabastos niya sa Senado. I mean, kahit sabihin mong personally ayaw mo isang senador, no? It's not the person. Parang, it's the office. Parang decorum, di ba? It's a decorum act, di ba, attorney, na bigla ka na lang sasagot ng without permission ng chairman, di ba? Basta, kaso, inaya na. Yung pinag-uusapan, yun lang tapos pati yung kaso ng iba. Hindi, pinipili niya, yung gusto niya sagutin, i-dictate niya na hindi ko dapat sagutin yan kasi ganito. And yun nga yung, kanina bago tayo nag-start na pinag-usapan natin na yung responsibility and at the same time, yung credibility, bakit importante? Yes. Because sabi mo nga, alam natin yung history ni Morales, hindi pwedeng sabihin mo, dahil ako sumulat, ako lang ang pwede magpatunay. Meron tayong batas and we know we are a country of laws, diba? Yes, and ang dapat mananaig sa atin, rule of law dapat mananaig. Yes, rule of law, hindi rule of the mob. Ayun pa nangyayari sa tingin niyo. Rule of the mob. And ang masama dito, no, ang totoong victim dito is yung taong bayan. Because they are, at the end of the day, no, sila din yung pwedeng mag-suffer dahil hindi alam yung katotohanan. Number 2 is, imbis na tinuturuan natin yung tao, ano yung tamang batas, ano yung tamang karapatan mo sa pagkuha ng mga papel, ng mga dokumento, hindi mo matkokorek kasi bali yung lumalabas doon sa investigation. I think si Senator Cheese several times sinabi niya yung importance ng bakit hearsay, yung mga ganon, diba? Tsaka kung ano lang sabihin ng tao, ni Morales, papatawag kagad, no? Is it right ba yun? Baka mabanggit tayo kay Ruel, Ingat-ingat ka. Actually, yun ang mali. Yun ang mali. Yun ang mali. Kasi hearsay lahat Yes. Bakit ba importante yun? Kahit sino na lang pala magsabi, ikaw, criminal ka pala, ikaw nalaman ko meron kang ginawang ganito. Without something verification. So masisira na yung imahe. And it applies at yan ang nangyari kay James Kumar. Yes, yan ang nangyari kay James. Misinform ang mga... He's a legitimate businessman. He's a legitimate businessman. Naka-apekto ba sa kanya, attorney? Actually, sa totoo lang, kung sa mga negosyante, alam naman nila yung totoo at alam naman nila na politika. In the circle of the business. Yes, in the circle of the business. In the circle as well ng mga kaibigan, okay lang sana. But when your family kasi is affected, iba na yun. Iba na yun. And then yun sinabi ni James, kasi pati yung mother niya nabanggit.
And the thing is, yung binabanggit nilang kaso, talagang walang katotohanan. And they suffered a lot. Kanina sabi mo, naalala mo si James nung kinidnap, di ba? Yung attempted kidnapping. And yes, the family suffered a lot. And lalo na ngayon na si James has been helping people, lahat ng tinutulungan niya, siya din yung binabalikan ng mga kalaban nun. Yun yung mga lumalabas sa mga vlogs na pinagbasihan. Which is unfair. tapos na. Unfair, At wala namang kaso, no case at all ngayon si No James. case at all. Actually, sabi ko nga doon sa mga nagtatanong sa akin, actually hindi nga na-acquit si James Because all the cases were dismissed. Outright. Talagang pinabulaanan ng, kumbaga yung korte mismo, nung finally nakapunta na si James doon dahil sumampayan ng hindi niya alam. Meron taktika na ginawa yung mga kalaban niya na nagsasampa na hindi nakakarating sa kanya ang sabina ng Department of Justice. Which nangyayari naman ba ko yung Ruel? Alam mo yan. Papadala mo sa wrong address, tapos may magre-receive. Kaya tapos bila ka nang magugulat, may warrant of arrest. Ganyan na nangyari sa kanya. So nung may nahuli at lumapit siya sa korte, nagsabi siya na mag-preliminary investigation, na-discover na puro kasi kasinungalingan yung mga kaso at sinasampan ng mga gustong magharas din para mag-atras sila ng mga kaso sa mga taong talagang nakasuhan ng legal. Yes, nung Lunes, Kuya Ruel, gusto mang humarap ni James na sa ospital pero si Senador Bato as a chairman hindi niya pinayagan. Very raw kasi na unprofessional na yung tao nasa ospital willing naman si James Kumara virtually. Kamusta na si James Kumara, Attorney Cherry? Actually, kakalabas lang niya yesterday but still he will be resting for the next week kasi nga 2 weeks yung sinabi ng doktor. So we're gonna be waiting after siguro this week na makapahinga siya to file already the cases na dapat namin final. Magpapile kayo ng case kanino? Dito lang yata maririnig niya na tama ba kami o nabanggit ko na sa Senado na marami nga na magpa-file kami ng case laban kay Morales, kay Enriquez at saka kay Santiago na mga nagbanggit ng pangalan niya kay Kumar na hindi na wala naman siyang kinalaman. Kumbaga dinamay siya dito at siya ngayon yung naging target ng kung ano-anong masasamang sinabi sa social media. In particular, anong kasong papay natin? Of course, nandiyan na yung libel, pwede rin yung slander, intriguing against honor. And we are also contemplating other civil cases against them. Kasi under oath siya ron no? Oh yeah. Yung may perjury ba yun? Hindi siya kasama doon na covered ng immunity ng Congress, no? No. They're not privilege covered. Sa communication. They can be charged, yes, with perjury. You have to remember, sila mismo alam nila na hindi nila nakausap yung tao. The moment that you keep uttering na sinabi nito na ganito, that is already damaging the image of James. And sila, they are saying it from a point of view na hindi man lang nila nakausap si James. So hearsay. So the fact na pinaulit-ulit nila yan at pinaninindigan ni Morales na yun yung totoo, ibang usapan yun Hindi na natin pwedeng palagpasin lang ng ganon. As a lawyer. Pero sa tingin nyo, what's behind? Anong motive sa tingin at nabanggit ang businessman James Kumar? Actually, we try to analyze the situation. And they were looking at the different pictures sa Facebook niya. And I think from their words also na nasabi kasi na he's one of the contributors to the campaign noong 2022 of BBM. Actually, of Team Unity yan. He donated. So, ang ginawa nila is kinonek siya na malapit siya kay Lam dahil may mga pictures sila at sinabi nga ni Maharlika, ay mag-BFF to. Ganun kasimple. At meron na silang napakalaking conclusion na magkakasama to para gawin itong isang pananakot. Ako nga inakbayan Tito Bongbong pero hindi niya ako kilala. Diba? So parang in short, may politically motivated din ba to? Yeah, I think it is politically motivated. He just happened to be at the wrong place at the wrong time. Na malapit siya sa mga tao. Madami siya tinutulungan sa kapulisan. Kaya nga may nagsabi, kilala siya ni Senator Bato. Yes, because he's also a contributor sa PNP. Yung may mga programs and projects sila para sa taong bayan, yung mga advocacy groups nila, and they are part of it. And Mr. James Kumar is also a member ng BAC
BACC ba? Yes, he is a member of the Board member. BACC, being a victim himself of crimes. And yung sinasabi natin, ano po ba yung mga sinasabi nila mga kaso? Si James kasi 4 times na ambush. Oo nga eh. Diba? Tapos sa Pasay, may attempted kidnapping. 2 of his uncles were killed. Yes, His brother was also killed. And all of this because he was pursuing reforms do sa association nila and protection of the Indian nationals. Kasi during that time, naalala ko, ngayon mga Chinese community, mga Indian muna nagkikidnapan Kuya Ruel. Kinikidnap yung bawat parang Chinese kidnap Chinese. Ito noon mga Indian muna. Yes. So, siya sa pagtuloy niya sa komunidad, may mga tinulungan siya sa kidnapping, nakapagsampa ng kidnapping cases, siya ngayon yung binabalikan. And those were the cases na nabanggit nila na we are actually untrue. And unfair kasi talagang hinusgahan siya ng matindi. In just a picture lang In just a picture lang. Marami nang yung marang kawing-kawing na story na. Actually, particularly, I want to mention yung picture with Senator Jinggoy. Di ba lumalabas yun, magkasama sila. And there was a person na sinabi na nasa gitna na pinangalanan nila na Picoy. Actually, hindi ho si Picoy yun. Hindi lang misleading yun, misinformation yun. Because yung nasa gitna po na yun is si Tata Sala. Who is that? Si Tata Sala, he's a mayor of one of the towns in Davao. And he's as far as we know, he's a good friend of PRRD. So, magkakasama sila, ibig sabihin ba dahil nakasama siya doon, ganun din yung kasistema. Criminal din siya, di ba? Pero kasi pinalangalanan nila si Picoy, hindi po si Picoy yun. I think it was to make people believe na may relasyon siya doon sa Picoy. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple. That's really the misinformation of how everything started. Ayun. Okay, sa oras po na 10:43, ang oras natin sa inyo ng TOB. The overall vanity for colored hair. Ayan, magpakulay ko kayo ng buhok gamit ang TOB. Anyway, attorney, in all, parang no? In just a picture, nag-create ng maraming story, tapos pinaniwaan ng marami. Dapat talaga may accountability, sabi nga ni Kuya Ruel sa Gayan ho. Kayo ba, tumutulong kayo sa, may nalapitan ba kayong congressman o senator to pass a law? Actually, me personally, may mga nakakausap na tayo, may mga kaibigan din tayo, mga abogado dyan, mga kasamahan natin. We have actually asked them, and a lot of them are also thinking about it na rin pala. Because a lot of even the people from Congress, from Senate, they're also victims of this. But of course, hindi naman nila pwedeng harapin yung mga blogger, that's politics. But just really for everybody's sake, parang tayo mismo na ordinaryong tao, merong gustong manira sa atin, gagawin din nila yan. Isang vlog lang sa'yo. What more tayo na wala tayong panglaban. Hindi natin kayang labanan ng malakasan tapos nasisira yung pangalan natin. Alam naman natin yung pangalan natin, reputasyon is yun yung pinakayaman ng isang tao. Tama. Okay. Banggitin lang natin. Shoutout kay Olmer Sardea, kay Aladin sa Sakita, yan. Kay Cornelio Vicente sa Kalumpit, Bulacan, galing tayo dyan, Kuya Ruel, nag-medical mission ng Eagles, di ba? Sabi nga niya kasuhan na attorney sa korte ang vlogger na si Maharlika, pati si Morales, pinag-usapan dito. The truth shall set us free. Sinabi mo, Eagles din si James, ha? Eagles din pa si Eagles James. din si James. Kuya pala si James. Kuya James. Okay, 10:45 na po ng umaga. Oras sa siyempre din sa inyo ng Creative Nail Last Salon. Kung gusto nyo magpaganda, dyan lang. Sa patatag po yan, Kuya Ruel. Sa 72 Scout Alcaraz, near corner Banawe. Ito mo si attorney, ang ganda, di ba? Ito mo yung nail and last. Okay, balikan natin. Aso may nalapitan na rin kayo na magpas. Sa tingin nyo, gano'ng kalawak dapat ang batas sa mga vlogger? Kasi dito sa KBP, bound tayo ng KBP rules and regulations, tsaka at MTRCB naman sa mga like dito kasama rin tayo sa radio and television may mga law down, bound tayo ng law sa mga vlogging attorney, anong sa tingin yung mga dapat na ipasa o ipagbawal? Ayan. If we recall, diba, sinasabi natin dati tri-media. Okay. But now social media is become is also now Wasay part media na. Yes, exacto. So, kumbaga, kung hindi mo naman kailangan i-reinvent
kung ano yun siguro nag-a-apply na mga batas, panuntunan sa mga nagbibigay ng balita o nagbibigay ng mga informasyon. Dapat siguro mga ganun din yung pwede maging panuntunan ng bagong batas na will include them. They can be included dito sa batas na sinusunod ng mga taga-media natin. Kasi it's unfair eh. Si media talagang nagtatrabaho na mabuti, alamin yung katotohanan before reporting. And then here comes somebody who doesn't even know anything, who doesn't even know the news, would simply just say. So, mas maniniwalaan pa sila kaysa sa ikaw na Sa mainstream media, na nag-aral at nag-research ka para ka makapagbigay ng tamang informasyon. This is also against fake news. Yes. Masyadong Tsaka day after lang naman na hindi naman sa they just after lang do sa view eh. Kasi pag maraming view, may kita sila. Kaya tayo wala eh. We are after the truth eh, di ba? Of course. Kung anong totoo. Kaya before we air, ni-research namin ni partner Ricky kung totoo hindi. Kasi mahirap po mabansagan. Hindi lang po may level kasi gusto namin yung aming programa is hindi lang may integrity. Siyempre kami dalawa gusto namin may dignity kami. Yes, hindi kayo mabansagan na ay spreader Yan ng dalawa fake yan. news Yes, yan. opo. Yun yung pinaka dapat mali. So, yung mga tao dapat ma-distinguish, matuto na mag-distinguish. Pero since mahirap ma-distinguish na ngayon kung ano yung fake news, it has to be really a regulation, a law that would... Censorship. Sa tingin niyo? May limitations naman. As long as it doesn't impede on their right, of course. Meron naman tayong binigay na batayan ng Supreme Court. How to measure kung nakakasama, kung sumasobra na yung batas para tanggalan ka ng karapatan. Meron naman na sinabi na sumasobra yung karapatan mo. So, alam naman yan. Hindi naman yan ngayon lang. Pero nasa Constitution, no law should pass abridge the freedom of speech. Freedom of speech, yes. di ba? But this one, it's not abridging this freedom of speech. We still have the right to say and report, provided it is the truth. Kasi yun naman ang freedom of speech eh. Hindi ka pwede magsabi ng kasinungalingan. Yung dati alam ko pagka chismis nga na demanda eh. Yeah. Actually, may mga ganyan. May mga nakakasabay ako sa korte na awayan lang ng chismis. Di ba? Ito talaga panira eh. Ay, hindi lang talagang panira sa reputasyon, sa ilang 20 years sigurong ginawa ni James na ayusin, magkaroon ng pangalan, magkaroon ng maayos na sistema. Biglang isang idlap, meron lang isang tao na nagbigay ng maling information and pinakala to. Buti na lang hindi lahat basta naniniwala, no? But still, we're out here saying this kasi kahit konti lang naman yung mga nakikinig sa kanila o nakinig dyan, it's not just for us eh. Actually, I was telling James, maybe James, this is the time na kaya nangyari to kasi ikaw kaya mo kahit paano lumaban. Maybe you can actually... May access siya kahit paano. Kahit paano. At nandiyan din kayo. Katulad din na parang baka now it's the time na for us na tumulong sa bayan na ipilit natin or ipakita natin yung importansya ng batas na para mag-regulate. Okay, pause muna tayo. It's for everyone's protection. Pause muna tayo kay Roy. Banggitin lang natin itong mga nag-comment. Baka mag-add sa atin. Si Mia Amor, tungkol sa usapin natin na ano ba masasabi sa pag-aresto ng mga balak na pag-aresto ng mga Chinese government sa mga isda. Sabi niya, paglaban daw ng ating karapatan. Ayun yung kay Mia Amor. Huwag daw pasisindak ha. O si Admarie, sabi niya, grabe na talaga ang pagangkin nila sa dahil tingnan natin kung gagawin nila. Magagawa talaga ng mga Chinese yan. Si Eusebio Francisco, Pilipino pang arestuin, diyadan tayo sa dahas. Kuya Roy, iba pa? Sabi ni Roman Kayabia, deadmine na lang natin at manindigan tayo sa ating West Philippine Sea. Si J.C. Son Fernandez, hindi dapat tayo magpasindak. Komunistang bansang na walang Diyos na yan. Yeah. Okay, Kuya Big Boy, sabi niya, hindi pwede yan kung kinakailangan, pagtanggol natin ang ating mga kababayan, gawin daw natin yan. Dahil karapatan daw na yan sa exclusive economic zone, so ECC. Okay, iba pa, si Lara, grabe ba? Imbestigahan yan, okay. At marami pa, si JC Son, si Cornelio, si Alia, si Christy Largo, ayan, thank you sa mga nag-comment, si Josa Mora. Okay, balikan natin uli si Atty. Cherry, no? O nga, dahil napapanahon talaga na magkaroon na tayo ng ano dyan eh. Ako nga, sabi ko nga, pinakamalaking problema ng bansa sa inaharap ay yung fake news eh. Pag may maling impormasyong makuha, sira ka na eh. Hindi lang yung pagkatao, pati ko yung nation, kung may
Naalala ko noon, 'di ba, pag may binanggit dati ang Pilipinas daw puro mga snatcher dahil nga 'di ba, yung mga nagba-vlog ng mga Yung mga foreigner, di ba? Malaking epekto 'yun Oh, yeah. Diba? Malaking epekto Yung 'yun. nga lang Yung Masisira sa imahe ng Pilipinas. Sidecar, siningil ng 500, di ba? Dami views. Yung pala, ano naman talaga nila, kasunduan nila. Agreement nila. So, ang hirap din talagang parang i-regulate siguro dapat magkaroon ng isang grupo o asosasyon like sa merong National Press Lab, itong may KBP, magkaroon siguro ng asosasyon ditong isang mga vlogger na to na sila mismo mag-police their rank, di ba? Pwede din. Pero yung siguro dapat muna may batas para alam yung ano yung sakop, ano yung magiging ng asosasyon, no? Guidelines. Parang si KBP, kasi si KBP ang ina-advocate din niya kung ano yung batas na sa social, sa mga press. Tama po. Parang kailangan din nila ng guide as well. Sabi pala ni Sagong Karen, pa-shout out daw, Boss Ruel. Pero ito, hindi ko pwedeng hindi banggitin. Sabi ni Cornel Vicente, ang ganda ni attorney, akala ko si Janice de Belen. Oo nga, no? Anyway, dito sa takbo, harap pa ba uli si James Kumar sa investigasyon? Willing pa ba? Hindi naman hindi kami naging willing. Actually, ever since naging willing si James humarap. It's just that circumstances talaga. Sabi nga ni Senator Bato, nagkausap sila beforehand. And talagang nangako siya. Kahit pa maraming bumabatikos na hindi daw totoo yung pagkaka-hospital, wala daw sa Makati Med. May ako na po medical mismo record pa magsasabi. Naalala ko parang nabanggit nga, may medical record pa nang ihaharap. Hindi, willing nga siya mag-zoom. Ayaw lang din. Virtually, Kumbaga, kung kung ayaw niya mag-testify, willing nga siya nung araw na mismo din kahit nasa ospital wala namang problema mag-testify Dahil alam naman namin yung katotohanan and he's not afraid to tell the truth. Kaya sa tingin ko, Kuya Roy, hindi yung PDEA leaks ang dapat ibisigan ni Bato no? Ano? Yung mga vlogger na nag-leak nun, ayun ang ibisigan. Kasi napapakal sila ng mali impormasyon di ba? Not the PDEA, kasi yung the mere pack, yung dokumento na pinag-usapan ng scrap paper lang walang control number. Parang ang kumuha ng form sa birth certificate ko yung Ruel. Pag hindi mo pinasok PSA, hindi yan valid document yun. Nasa iyo lang yun, possession mo lang. Parang yun na nangyari ron. Si Bato kasi hindi man lang binerify ng basta may soft copy rin. Nakita lang niya na naked eye, parang luma lang. Alam mo, Senator Bato, kuha akong papel babasay ko lang ng copy yun, yung parang luma papel di ba? Palagyan natin ng tsaa. Di ba? Actually, sabi nga ni Senator Cheese, no? Pagka nag-photocopy ka, pagka pangit yung photocopy mo, ganun din, di ba? Marami na nangyayari ngayon because of ngayon lahat online. Lahat online. Pwedeng gawin di ba? Pwede talaga. Pwede talagang gumawa. Kahit sino sa atin, pwedeng gawa ng isang pre-ops na gano'n. Yes. Lalo nang kahit sinong ahente, tapos para panira Tsaka lang. yung form na yun, attorney, pwedeng makuha yun sa PDEA basta PDEA dyan ka, ilalagay mo lang yung kung sinong gusto mo lagay doon. Kasi nga, in the mere pack yun, hindi siya controlled form. Hindi siya controlled form na yung form mismo may numero. Yes. So, ito ay pwede mong i-photocopy. Pwede mong i-photocopy. So, pwede ka maglagay ng Kanya, may ganito ko rito. Lagay ko lang pa attorney, di ba? Subject ka na, kunwari. Subject ka na At very dangerous yun pag gano'n. Pwede mong at pwedeng pagkakaperahan ng tao na yun, di ba? Pang-harassment at pang-extortion. Yun yung danger na dapat na nasagot dun sa Senado na bakit kailangan alamin ano ba yung papel, ano yung kredibilidad nung tao. Kasi it's for everyone's protection. Huwag na natin pag-usapan yung politika. It's for everyone's protection na lahat ng tao, pagka may ganitong papel, may karapatan sila na verifikahin kung totoo ba yun bago sila akusahan. Kahit sinong tao. 10:56 na po ng umaga, konting oras na lang tayo. All in all, Attorney Cherry, paano nyo titingnan yung ginagawang investigasyon ni Senator Bato de la Rosa na siyang chairman Dangerous Drug and Public Order? Ako, this is my personal opinion. Muna na rin ako. As a lawyer, no, na I guess a lot of the lawyers had said their statements as well on this matter. It should not have happened. Because imbes na matuto yung tao, it actually showed people things na pwedeng mangyari kahit hindi totoo ang isang papel. Dapat kasi malaman ng tao yung karapatan nila
para hindi sila maloloko, hindi sila basta maaakusahan. But in this case, parang pinalabas mo na, pwede pala. Mali yun. Mali yung information na yun. Tama. Oo nga. Kasi kung itong nagsimula sa basurang Scratch papel, paper. yung akusasyon din, nagsimula sa isang litrato lang. Oo, nagkawin-kawin. Ang haba ng conclusion, isang malaking mafia daw sa buong gobyerno. Yun yung conclusion sa iilang litrato at isang scratch paper na masasabi o scrap paper na masasabi dun sa leaked document. And I cannot even say it's a leaked document kasi it's not a government document. Ako, hindi nga yan. Fabricated. Pwedeng fabricated, pero pwedeng personal na papel. Ginawa. Pwede naman anything na, di ba? Kumuha ka ng ganong klaseng papel. Form lang naman yun eh. Form lang. Sa pre-op lang. Ni Hearsay nga, hindi nga niya nakita yun. Bigay lang na yung form. Ni Gender nga, hindi niya maibigay. No? Si Jonathan Morales, pag nakita ko nga, dagukan nga natin niya. Anyway, last word. Wala na tayong oras. Attorney Cherry Ann De La Cruz. Any last word po? Siguro for all the bloggers, maybe kahit wala pang batas, it's time that you also think of being responsible. Yes. And yon nga dun sa mga, alam nyo naman na misinformation, kayo na mismo ang tumulong sa ating bansa na wag mag-spread ng fake news. At mahalaga ho yan, ang pagkakalat ho ng chismis ay isang, labag sa batas. Yes. May nagutan. Anyway, bumunot pala kanina. Thank you. Opo, banggitin lang namin yung nanalo ng 100 pesos Gcash load. Tatlo sila, si Julie Pastor, yan, si Kuya Big Boy, at si Anyong. Ayan, direct message lang kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido. Yung fanpage ho namin na R sa Radyo Bandido. Pati pa na natin si Kuya James, dapat magpagaling na. Pati kay Mayora Lemposina, maraming salamat ng Kalumpit Bulacan. Pinanlakan sa atin. tayo. Medyo may konting audio doon na problema, pero naging okay naman eh. Naging successful. Siyempre, batiin din natin pa lahat ng happy birthday ang aking mga classmate na si Charles Tew, Juliet Uy, Ernesto Yu, at siyempre kay Kuya Rodel Rodique, at siyempre kay Resty Maling. Okay, Kuya Ren, paalam ka na. Sa lahat po ng listeners namin, thank you po, attorney, at huwag kayong magsasawang makinig every Saturday 10 to 11 a.m. Yes, maraming pasalamat at happy weekend po. Bye-bye! Hi, Binis! Good morning! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.